Kinondena ng Ang Bumbero ng Pilipinas, ABP Party List, at 6 na iba pang civic-oriented na group ang pag-aresto ng China sa 3 Filipino na inakusahan nilang naniniktik. Suportado ang ABP Party List sa pagkondena sa China ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya, ABKD, Filipinos Do Not Yield, FDNY Movement, People's Alliance for Democracy and Reform, PADER, Liga Independencia Pilipinas, LIPE, Isang Bansang Pilipinas, IBP, at ang Kalipunan ng Mamamayang Pilipino, KAMPIL. Nagsanibpuwersa ang naturang grupo upang mariing kondenahin ang iligal na pag-aresto ng China sa 3 Pilipino na umano'y kinasuhan ng espiya. Tinawag nila ang hakbang na ito bilang isang propaganda tactic upang ilihis ang totoong issue ng sigalot na lumalala kaugnay ng pag-aangkin sa West Philippine Sea. Ayon kay Dr. Jose Antonio Capep Goitia, ang unang nominado ng ABP Party List at siya ring Chairman Emeritus ng ABKD at FDNY Movement, ito ay isang hayagang anyo ng pananakot ng pamahalaang Chino at isang diversionary tactic upang bigyang katwiran ang iligal na pagkakakulong ng 3 Pilipino. Kabilang sa mga inaresto sa China sina David Cervantes, Albert Endencia at Natalie Plizardo dahil sa umano'y paniniktik para sa intelligence ng Pilipinas. Ayon pa sa kanya, ang 3 ay mga masunuring mamamayang Pilipino na dumaan sa screening ng pamahalaang Chino bago sila tinanggap bilang mga scholar sa ilalim ng Hainan Government Scholarship na nakapaloob sa Sisterhood Agreement sa pagitan ng mga lalawigan ng Palawan at Hainan. Nagpahayag naman ng pagdududa ang 3 grupo sa di umano'y pag-amin ng mga naarestong Pilipino at sinabing ito ay ginawa sa ilalim ng matinding pressure. Batay ito sa pahayag ng pamahalaang Chino kung saan binanggit ang Philippines Intelligence Agency o Philippine Spy Intelligence Services, mga ahensyang hindi umiiral sa gobyerno ng Pilipinas at hindi nag-i-exist. Ang mga alegasyong ito ay walang basehan at pawang kasinungalingan lamang, bahagi ng isang planadong smear campaign kasunod ng pag-aresto ng mga pinaghihinalaang Chinese spies ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa Pilipinas nitong mga nakaraang buwan. Nagdudulot ito ng seryosong pangamba na ang hakbang na ito ay isang kalkuladong hakbang ng pagganti. Ayon kay Goitia, naniniwala siya na ito ay isang uri ng pressure upang patahimikin ang gobyerno ng Pilipinas hinggil sa mga isyu sa rehiyon, lalo na sa West Philippine Sea.